Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Marboy Ribay, shout out kay Aristo Lemariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ang tanging paraan para makita ng may-ari ng nayon ang pakiramdam ng presensya. Ang bagay na ito ay halos ganap na pinangungunahan ng Han Sanchen, bilang may-ari ng nayon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang maipahayag ang kanyang pakiramdam ng pagkakaroon. Opisyal na inanunsyo ng may-ari ng nayon na nagsimula na ang lottery. Nandito rin ang may-ari ng nayon upang batiin ang lahat ng swerte at maging unang batch na gumuhit ng tala na may mga salita. Pagkasambit pa lang ng mga salita ay kusang pumila ang maraming tao at isa-isang pumupunta sa entablado para bumunot ng palabunutan ayon sa pagkakasunod-sunod. Total marami namang tao. Pagkaraang tingnan ni Han Sanchen ang lugar saglit, sinabi niya ang ilang salita sa may-ari ng nayon at pumasok sa bulwagan kung saan nakalagay ang mga elixir ng maaga. Mukhang naunang pumasok sa kwarto si Han Sanchen para maghanda sa pagpapagamot, kung tutuusin, paano naging matuwid at mabait ang lalaking ito. Sa madaling salita, ang kanyang katwiran at kabaitan ay tiyak na hindi ginamit upang tretuhin ang mga tao sa mga sikat na tindahang ito. Kung nais mong gamitin ito, dapat mong gamitin ito sa iyong sariling mga tao. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Han Sanchen ay dahil talagang magnanakaw si Han Sanchen, natakot siya na pagkatapos na dalhin ng iba ang elixir ay tahimik nilang papalitan ang kanyang magandang elixir. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay ang pangunahing bagay ng isang sikat na tindahan, ang iilang salita niya ay hindi na nagawang bumaba ng may-ari ng tindahan, kaya napilitan siyang humiwalay sa maraming yaman ng pamilya. Mabuti, mula sa isang tiyak na punto ng view, kung ang iba ay nagsisisi, o nag-aatubili na humiwalay dito, maaari silang palaging magpadala ng isang tao upang ilabas ito para tingnan ng lahat, at pagkatapos ay bawiin ito ng tahimik. Paanong ang isang lalaking kasing talino ng isang unggoy na tulad ni Han Sanchen ay matitiis ang nangyayaring ito, at paano niya natitiis na hawakan ng iba ang kanyang kayamanan? Kahit paano ka maglaro, imposibleng magplano laban sa taong ito. Maya-maya, dumating na si Han Sanchen sa bahay, ang sagong puti at si Heifeng ay nagutos sa mga tao na buksan ang lahat ng mga kahon na naglalaman ng mga bagay at ilabas ang lahat ng mga table tasks sa loob. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga elixir ay inuri at isinama ayon sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang pinakamagandang bagay ay gawin ito sa isang batch, at pagkatapos ay ipagpatuloy itong muling ayusin ayon sa mga patakaran. Sa madaling salita, lahat ng elixir ay nauwi sa isang bilog. Kailangan lang ni Han Sanchen na magnilay sa posisyon sa loob, at pagkatapos ay mapapaligiran siya ng iba't ibang elixir, sa tuwing gusto niya itong kunin, maaari niya itong abutin at kunin. Distinguished guest, nandito ka na, magalang na sabi ng envoy in white. Tumango si Han Sanchen at tumingin sa mga inihandang elixir, sa katunayan, medyo napahiya si Han Sanchen, ngunit hindi gaano. Medyo kontrabida siya sa paghusga sa mga ginoo ng ibang tao, pero ta Han Sanchen, wala talaga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay kanilang sariling mga kaaway upang sabihin ang hindi bababasa, at wala silang kinalaman sa kanilang mga kaaway, ang pagiging defensive ay isang tanga. Salamat sa pagsusumikap mo. Tumango si Han Sanchen. Malumanay na ngumiti ang espesyal na sagong puti, ito ang lahat ng bagay na dapat nating gawin, ngunit ikaw, ang kagalang-galang na panauhin, ay hindi taga-nayong ito, ngunit marami kang kailangang gawin upang mailigtas ang mga tao sa nayong ito. Tayo ang dapat magpasalamat. Matapos magsalita ang sagong nakasuot ng puti, marahan niyang itinulak si Heifeng gamit ang kanyang baras ng kamay, tugon din ni Heifeng at agad na ngumiti. Oo, kagalang-galang na panauhin, bakit kailangan mong maging magalang sa amin?
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ang dalawang ito ay itinuring na pinakamahalagang executive ng mga sikat na tindahan, kaya alam na alam ni Han Sanchen na halos imposibleng salsalan sila. Sa makatuwid, hindi na kailangang magsabi ng marami sa kanila, sapat na ang ilang simpleng pagbati para hindi gaanong matibay ang relasyon nila. Bukod dito, nakipag-usap si Han Sanchen sa espesyal na sugo na nakaputi, at alam niya na ang taong ito ay napakatalino, sobrang hirap ay brainwash siya. Tsaka kung hindi ka mag-iingat, siguradong mapapansin ito ng lalaking ito, at magiging masama kung magdulot pa ito ng gulo. Okay, we are all our own people, so I won't be polite to you. Besides, the most important thing right now is to save people and save lives. If there is anything else, we can talk about it later. Direktang naglabas ng utos ng pagpapaalis si Han Sanchen, kasabay nito, alang-alang sa pagiging komprehensibo ng buong eksena, biglang pinigilan ni Han Sanchen ang sagong nakaputi na papaalis na, mukhang ikaw ang pinakamatalino dito, lumabas ka at tulungan mo ang may-ari ng iyong nayon, ang mga lot ay iginuhit sa ilalim ng pangangasiwa. Ngayon, dahil sa insidente ng dalawang gwardya, nagkaroon ng malaking krisis ng tiwala sa nayon, pumunta ka at tulungan mo ang may-ari ng iyong nayon na pangasiwaan ang pagguhit ng lote at ibalik ang puso ng mga tao sa lalong madaling panahon. Medyo masaya sa kanyang puso ang sagong nakaputing damit, pagkatapos ng lahat, Han Sanchen, hindi, ang halimaw ay isang makabuluhang figure sa kanyang puso, at ang kanyang katalinuhan ay maaaring pahalagahan at pagkatiwalaan sa pamamagitan ng malalaking shot, sino ang hindi matutuwa dito? Alam mo, hindi ka kilala ng mga tao at Heifeng, ngunit maaari ka nilang ituro upang tulungan ang kanilang may-ari ng nayon, ito ay kapag ang iyong kakayahan ay ipinakita at nakikilala ito ng iba. Pinigilan ng espesyal na sugo na nakaputi ang kanyang panloob na kagalakan at sinabing mapagpakumbaba, oo, naiintindihan ni Bai Yi. Dahil ang usapin ay may depekto dahil sa mga problema sa aming pamamahala, tiyak na susubukan namin ang aming makakaya upang mabawi ito, ibalik ang kredibilidad sa lalong madaling panahon, at ibalik ang tiwala ng lahat sa amin, salamat sa iyong problema. Ngumiti si Han Sanchen, syempre sinadya niya yung sinabi niya. Ang una ay ayusin ang espesyal na sugo na puti sa harap ng Heifeng, sa katunayan, ang sagong nakaputi ay mas mababang uri kaysa Heifeng, kahit na hindi pinapansin ni Heifeng ang bagay na ito, pero dahil naatasan ng mga tagalabas ng ganito, medyo hindi pa rin siya balanse, ng. Tsaka sa normal na panahon, yun lang kung magkakilala ang lahat sa baryo, kahit na minsan ay nagdurusa siya sa prosesong ito, alam ng lahat na mas mataas ang posisyon ni Heifeng kaysa sa puting sugo, sa makatuwid, ang Heifeng Feng ay maaaring magkaroon ng isang reputasyon sa pagiging mapagpakumbaba. Gayunpaman, sa harap ng halimaw, sa harap ng hindi kilalang taong ito, hindi niya alam ang katotohanan na ang puting sugo ay may mas mababang posisyon kaysa sa itim na hangin, sa panahong ito, hindi na panahon para gumamit ng kababang loob para malutas ang problema. Nilinaw nito na sa mata ng mga tagalabas, mas mababa siya sa espesyal na sagong nakaputi. Sa makatuwid, ito ay nagpapahiya kay Heifeng, parang medyo na-provoke ang relasyon ng dalawang tao. Pangalawa, ang mga tagubilin ni Han Sanchen ay lumikha ng isang imahe na talagang nagmamalasakit sa iyo, sa ganitong paraan, mas mataas ang tiwala ng lahat sa kanya. Natural, mas magiging komportable si Han Sanchen sa gusto niyang gawin sa prosesong ito. Ito ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, hindi kailanman naging isang tao si Han Sanchen na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, ang ginagamit niya ay laging 3 ibon na may isang bato. Ang ikatlong punto ay upang gawing mas masaya ang espesyal na sugo na nakaputi, siya ay isang matalinong tao na higit na nag-iisip kaysa sa iba, kaya siya ang pinakamadaling magduda sa Han Sanchen. Gayunpaman, kung siya ay papurihan, siya ay magiging masaya sa kanyang puso, at ang kanyang pagbabantay laban sa Han Sanchen ay mababawasan ng naaayon, sa makatuwid. Para sa Han Sanchen, ito ay mas nakakatulong sa pagbabalat kayo. Nang makitang naabot na ang kanyang layunin, tumanggo si Han Sanchen, hindi maiiwasan ang problema. Nabuhay ako sa hindi mabilang na mga taon at nakakita ng napakaraming pagkakawatak-watak, kung minsan, ang magkasama ay halatang malaking bagay, ngunit dahil sa mga intriga, o marahil ay nawalan sila ng tiwala, at sa huli sila ay nawawasak. Bagamat ang mundo ay palaging nahati kapag nagkakaisa,
at nagkakaisa kapag nahati, ang lahat ay normal at hindi maiiwasan ng kalikasan, ngunit dapat tayong magkasama hanggat maaari. Nakakalason talaga ang bibig ni Han Sanchen, pero kapag naging lason na ang lalaking ito, hindi mo pa rin mahuhuli ang kahit anong flaws niya. Ang buong pangungusap ay tila nakaaaliw o nagbabala, ngunit sa katunayan, mas kinakausap ni Han Sanchen si Heifeng. Ang isinalin na kahulugan ay, tingnan mo, naagrabyado ka, hindi ba? Ang pagiging agrabyado at hindi nasisiyahan ay normal, at maaari pang ang magdulot ng gulo. Kung tutuusin, normal lang na magkahiwa-hiwalay at magkaisa ang mundo, hindi mo kailangang magtiis, dahil walang saysay na tiisin ito. Anumang puwersa ay tuluyang masira. Ngunit kung hindi sinasadya ng nakikinig, hindi mo matukoy ang anumang mali sa mga salita ni Han Sanchen. Ito ang dahilan kung bakit sobrang bisyo ni Han Sanchen, naglalagay siya ng mga bitag para sa iyo kahit saan, ngunit hindi mo pa rin mahanap ang mga ito, at kahit na mahanap mo ang ilan sa mga ito, wala kang masasabi tungkol sa kanila. The Special Envoy in White nodded. I understand, thank you for your teachings. Pupunta tayong dalawa para tumulong sa may-ari ng nayon. Wala sa magandang mood si Heifeng, yumuko lang siya at tumalikod at lumabas. Siyempre walang pakialam si Han Sanchen, magiging masaya lang siya, pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay nangyayari tulad ng inaasahan niya, sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti. Afterwards, this guy looked at the elixir on the ground again. Lalong gumanda ang pakiramdam ni Han Sanchen. Ang mga elixir na ito ay may pinakamataas na kalidad, ano ang gusto niya sa mga elixir na ito? May dalawang layunin. Siyempre, ang isa ay para sa kanyang sarili, at imposible para sa kanya na manatili sa isang sikat na tindahan bilang isang halimaw o isang VIP ng mahabang panahon. Kailangan niyang makalusot, at hindi maaaring masyadong mahaba ang breakout time. Una, nag-aalala siya na magkaroon ng reinforcements ang kabilang partido, kung tutuusin, napakalayo na ng labanan, at normal na ang magkaroon ng reinforcements. Hindi niya hinayaang bumagal ang kabilang partido. Bagamat ang hitsura ng kaluluwa ng demonyong dragon ay muling nagpuno ng lakas ng katawan ni Han Sanchen sa oras at tinulungan siyang makatiis ng maraming pag-atake, sa kabilang banda, ang kalaban ay halatang gumastos din ng maraming pera sa pag-atake, at ang halimaw ay gumamit ng lason na dugo, nagkaroon ng alon ng dilim, at ngayon na ang panahon kung kailan pagod na ang mga tao at mga kabayo. Siyempre, patayin sila habang may sakit sila. Sa pangalawang punto naman, kung gusto mong magudyok ng rebelyon, syempre hindi ka basta-basta umaasa sa pagpapagamot ng mga sakit at pagliligtas ng buhay. Kung sila ay mga ordinaryong tao, kung ililigtas mo sila, natural na sila ay lubos na magpapasalamat, talagang walang problema sa paghiling sa kanila na makipag-hangout sa iyo. Ngunit ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao kung tutuusin, lahat sila ay nasasakupan ng ibang tao, at mayroon silang isang tiyak na antas ng katapatan sa mga sikat na tindahan. Sa makatuwid, hindi imposibleng hikayatin silang maghimagsik sa pamamagitan lamang ng pagliligtas ng kanilang buhay, ngunit hindi ito masyadong ligtas. Sa makatuwid, si Han Sanchen ay kailangang magdagdag ng mga chips, at ang mga chips na ito ay malinaw na mga tabletang ito. Kailangan mong ipaalam sa mga taong iyon na hindi lamang nila mailigtas ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo, ngunit ang susi ay kumain ng karne, at ito ay malaking karne din, tapos, kikiligin pa yung mga yon. Natural, ang posibilidad ng tagumpay sa pag-uudyok ng paghihimagsik ay lalong tumataas. Magnanakaw ba si Han Sanchen? Masyado silang magnanakaw. Gayunpaman, ang pagguhit ng mga lote ay hindi matatapos sa maikling panahon, bagamat ang pamamaraan ng pagguhit ng maraming ay napakasimple, ang bilang ng mga tao ay naruroon, kaya nangangailangan ng oras. Sinamantala ni Han Sanchen ang oras na ito na gamitin ang mga elixir na ito para ayusin ang sarili. Sa katunayan, ang pagpapagamot ng lason na dugo ay hindi gagastusin ng Han Sanchen ng labis na enerhiya, alam na alam niya ang mga katangian ng dugong may lason, kaya may paraan talaga para ma-detoxify ang pinsala ng dugong may lason. Bukod pa rito, hindi alam kung gaano katapat ang mga taong ito sa kanya, at imposible para sa kanya na lubusang pagalingin ang makamandag na dugo ng mga taong ito. Tulad ng unang batch ng mga tinatawag na thoroughly treated people, sa katunayan,
hindi lang sila nakatanggap ng kahit anong treatment, kundi nalasan din sila ng Han Sanchen. Ang dahilan ay, upang bigyan ang iyong sarili ng isa pang insurance para sa pag-uundyok ng paghihimagsik. Kapag ang mga taong ito ay hindi nakinig sa kanya, maaaring gamitin ni Han Sanchen ang mas malakas na makamandag na dugo upang pahirapan sila at pilitin silang ipaglaban siya. Maging maawain sa iyong mga kaaway. Hindi pa ito umiral dito sa Han Sanchen, lalo lang siyang magiging bisyo. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay matino o talagang tapat, hindi pagkakaitan sila ng pagkakataon ni Han Sanchen, pagdating ng panahon, matutulungan niya silang alisin ang lason, at pagkatapos ay talagang dalhin sila sa sarili niyang alyansa at ituro sa kanila ang kanilang paglilinang at mga banal na pamamaraan. Sa bagay na ito, talagang hindi nilinlang ni Han Sanchen ang sinuman, ngunit ang saligan ay ang kanilang pagganap ay dapat nakarapat-dapat sa tiwala ni Han Sanchen. At ang mga ito ay depende sa kung paano sila gumaganap. Nagsimulang gumawa ng susunod na hakbang si Han Sanchen, habang sa kabilang banda, puspusan na rin ang pagguhit ng mga palabunutan. Pagkatapos ng isang round ng screening, isang grupo ng mga maswerteng tao ang natukoy ang kanilang numero. Matapos halos ayusin ng may-ari ng nayon ang pila, karaniwang naghihintay siya ng balita mula sa Han Sanchen. Ang espesyal na sagong nakaputi ay lumapit sa pintuan at mahinang nagtanong, "Pinamahalagang panauhin, ang aming pagguhit ng mga lote sa labas ay natapos na, at ang lahat ng mga tauhan ay na-screen out, mangyaring ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. I'm also in the process of absorbing and refining the elixir here, it's coming to an end, let's just let them come over without wasting anyone's time," sabi ni Han Sanchen sa kwarto. Pagkatanggap ng utos ay hindi na nangahas ang espesyal na sugo na nakaputi, at dali-daling tumayo para ayusin ang mga tauhan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!